Eto, Coach Emil, masimulan natin ang tanungan. Ano ang masasabi nyo ngayon, Coach, dito sa adjustment na ginagawa ngayon ng San Antonio Spurs na siyang dahilan kung bakit ang laki na po ng agwat ng lamang nila? Ano kaya, Coach, yung factor na tawag nito nagdala sa kanila sa ganitong level? Bakit lumamang ng ganito kalaki yung agwat compare dito sa New York Knicks, Coach Emil? Pero number one, nakita naman natin yung game 1 and game 2. Para sa akin, sa Spurs yun, nagkaroon lang ng, yun nga, ng comeback win yung New York. But, you know, mga professional players yan. So, talagang mag-a-adjust yan at mag-a-adjust yan. So, number one na napansin ko sa offense, mas nag-step up yung mga role players ng Spurs So, hindi sila nagre-rely ng masyado kay Wemby, not like nung first 2 game, halos talagang yung play is naka-design para kay Wemby. So ngayon, kudos sa mga players, sa mga role players ng Spurs, sa magandang, and also kay Coach sa magandang adjustment and rotation ng mga players. And then yung defensive, sa depensa nila kasi meron din silang ginagawa ang iba ngayon dinadala nila talaga yung tao ng New York. Both offense and defense, maganda ang pinapakita ngayon ng Spurs. Kaya nakuha nila yung lamang. So, basically, maganda yung rotation ng players, maganda yung adjustment ng coaches, committed lahat ng players sa adjustment na ginawa ni Coach Mitch. Opo, yun. Ito, sunod kong katanungan, Coach. Itong ganitong kalaking kalamangan, palagay nyo ba, Coach, mahahabol pa kaya ito ng New York Knicks? Coach Emil? Sa tingin ko, hindi naman kasi, it's, sabi ko nga kanina, mga professional players yan. So, when it's sa basketball, lalo na sa basketball, may mga times talaga na nagkakaroon tayo na tinatawag na ngayon ng mga bata na comeback win. But, hindi dapat magkumpiyansa yung Spurs kasi although 2-digit lead sila, but basketball, talaga may mga times na mahahabol yan. Lalo na pag nag-shift yung momentum ng offense, di ba? Ganun na nangyayari yun, di ba? Akala natin panalo na, pero pagdating ng second half, may adjustment yung kabilang team. Pag pasok nila, madadala nila yung adjustment, ma-execute nila ng maayos. So, yun yung dapat iwasan ng Spurs na magkumpiyansa sila. Kasi, bilog ang bola. Kasabi niya, bilog ang bola. Opo, bilog ang bola, Coach, bilog din ang ring. Pero ito, Coach, sa part naman, Coach, ng New York Knicks, ito sa observation ko lang ito, Coach, kasi hindi naman ako eksperto sa larangang ito, pero sa observation ko lang, Coach, parang nahihirapan sila sa defense nitong Spurs. Ano kaya, yes, Coach, ang nakikita nyo naman na kailangang i-improve or needs improvement dito sa performance ngayon ng New York Knicks? So, kasi anong nangyayari kasi, nagiging, based on my observation, nagiging stagnant yung offense ng Knicks So, pag sinabing stagnant, more on, hindi masyadong gumagalaw yung bola kasi parang naging iso ball, nagiging hero ball, pick and roll, pick and top. Kasi mas maganda kapag may 7-footer ka, ilalabas mo yung 7-footer. So, magandang adjustment dyan. So, nakiklik sa kanila yung small ball So, yung match-up dapat na ni Wemby, mapipilitan si Wemby na mag-come outside. So, para maging open yung painted area. Kasi pag traditional big, for example, yung bigs nila, si Mitch Robinson, di ba? Si Mitch Robinson yung bigs ng New York Knicks. So, traditional big man yun. So, talaga maglalaro yung sa ilalim. So, magiging pick and roll, pick and roll, alley-oop. Pero kung lalagyan nila ng match-up na small ball, lalagyan nila ng yung match-up ni Wemby na mapipilitan si Wemby na mag-come outside, magiging open yung painted area. So may pagkakataon
drive inside yung mga guards nila. Like for example, si Josh Hart, kay Jalen Bronson. Kasi imagine kung nandun yung si Wembanyama sa ilalim, di ba? Tapos traditional, pagda-drive mo, ang sasalubong sa'yo si Wemby. Paano kung outside mo, dadalhin mo sa labas si Wemby? So yun, sa tingin ko, yun yung magandang adjustment na gawin ng Spurs ay ng New York Knicks ngayon. Dali nila sa labas si Wemby para magkaroon ng opening sa painted area at magkaroon sila ng magandang driving angle. Yun lang, yun napapansin ko po, Bombok yan. Okay, thank you very much, Coach. Sa puntong ito, Coach, ibibigay ko naman ang bola ng pagtatanong dito sa aking partner, kay Bombo Justin, para magtanong din po sa inyo ng mga mahahalagang pointers regarding dito po sa laro ng Knicks and ng Spurs. Bombo Justin? Yes, Coach Emil, ito po si Bombo Justin Ramos at bago lahat, magandang umaga po, no? Coach Emil, ay dagdag ko lang, no, yung nababanggit nga natin kanina. Kailangan ilabas si Victor Wembanyama sa depensa, no? Well, noong game 1 at game 2, Coach Emil, base sa observation natin, ginawa ng New York Knicks, no? Etong nakikita natin na pwedeng maging adjustment. Pero which is naging effective, kaya nakakuha sila ng 2-0 na lead dito sa series. Pero dito, Coach Emil, during game 3 at game 4, nagkaroon na ng kumbaga si Coach Mike, no, na after ni Karl Anthony Towns pinasok si Mitchell Robinson and nilabas si Mitchell Robinson, meron silang binunot na another center, hindi na si Karl Anthony Towns. Ano ba yung nakikita nating dahilan na pwedeng maging adjustment ng o itong adjustment na ginagawa ng New York Knicks? Pero yung adjustment na yun, sir, yun yung dahilan bakit naungusan itong San Antonio Spurs. Bakit kaya hindi nila na-maintain, sir, na kumbaga si Karl Anthony Towns yung maging opensa nila para mahila itong si Victor Wembanyama dito sa labas, Coach? Sa tingin ko kasi when you coach the team, you need to also prioritize not only the offense but also the defense. So sa tingin ko yung adjustment naman ng New York is on the defensive side kasi alam naman natin na when it comes on defense, Karl Anthony Towns is not the guy that we want to play defense on Wembanyama. So sa tingin ko yung adjustment na yan on the defensive side naman. So nakita ko rin yung isang adjustment na ginawa nila na nag-small ball sila. Mina-match up nila si Anunoby kay Wemby, which is nagiging successful naman. But like I said, mga pro players yan talagang magkakaroon yan ng mga adjustment na yun na nga, makikita naman natin na magiging successful. So, sa tingin ko, kailangan lang adjust ni Coach Mike sa rotation ng tao, kung sino ba talaga yung pwede niya i-match up sa tingin niya magiging successful, magki-click. Kasi kailangan nilang kung hindi naman ma-stop, at least magkaroon ng parang yung mapigilan ng konti si Wembanyama. Yun yung magiging pinakamagandang adjustment nila. And also yung mga players ng New York Knicks, sa tingin ko kailangan din nila maging committed doon sa game plan, sa gameplay, sa adjustment kung how they defend, paano ba nila didepensahan si Wembanyama, kung meron ba silang double team, kasi minsan nakikita mo double team sila but parang malamya yung come ng help side, parang ganoon, parang hindi nagiging committed kasi alam niyo NBA finals to, di ba? Ibang intensity ng finals sa semifinal, sa playoff, sa round 1, iba. So yun lang po ang sagot ko sa tanong mo po. Yes, sir. Coach, ngayon halftime po 76-49. Yung nababanggit natin kanina, kailangan mag-focus doon sa defense. Kaya pinapasok ngayon na mas binababad itong si Mitchell Robinson and mas gumagamit sila ng small ball na lineup. Coach, dito sa lead na to, yung after po ng timeout na 76-49 na kalamangan ng San Antonio Spurs, tingin natin during second half,
ano yung mas magiging effective na gagamitin ng New York Knicks? Small ball or yung dating lineup pa rin, Coach Emil? Sa tingin ko sa tingin ko lang as a coach, mas magiging effective sila. Yun na nga, bibitbitin nila si Wembanyama sa outside. So paano ba nila may-execute yun? To use the small ball. Kasi paano mo naman bibitbitin si Wembanyama kung si Mitchell Robinson yung tao niya, di ba? So, but the thing is, para maging successful yung small ball, kailangan maging committed ng mga players. Especially on a defensive rotation. Kasi pag hindi sila naging committed doon, talagang mahihirapan sila. So, hindi lahat, so kailangan nilang maging committed and then sumunod lang sa adjustment ng coaches sa coaches nila. Yun po. Coach, ito i-add up ko lang, no, at gusto ko lang din i-pinpoint. Itong defense ng New York Knicks, nakikita kasi natin, nahihirapan ngayon sila kasi nga, itong 3-point percentage ngayon ng San Antonio Spurs, mataas-taas, Coach. No? Kung ikukumpara nung previous game nila. At syempre nahihirapan sila kasi pagdating sa shaded area, meron silang Victor Wembanyama na hindi pwedeng pabayaan sa loob kasi baka pwedeng mag-pick and roll. And hindi naman nila pwedeng i-sacrifice ngayon itong corner nila kasi meron silang Champagne, yung 3-point attempt din po nitong si Carter Bryant, pumapasok kanina. So buenas pagdating sa 3-point area ngayon itong New York Knicks. Pero tingin natin sir, anong mas magandang gawing depensa ng New York Knicks para makapag-cope up, makalapit dito sa lead ng San Antonio Spurs. Gayong parehas na magiging strength nila, parang nasa momentum na po ngayon ng San Antonio Spurs, both mula po dun sa 3 points area at maging dito sa shaded area, Coach Emil. So sa tingin ko kasi wala namang ibang defense na pwedeng i-apply sa NBA is yung man-to-man defense kasi meron diyan defensive 3 seconds, di ba? Dito sa atin pwede magstay sa shaded area. But I said commitment is the key. Yun lang. So kailangan nila maging committed doon sa defensive scheme na itinuro ng coach nila sa defensive adjustment para magkaroon sila ng magandang defense. Kasi mga pro players yan wala nang ibang ginawa yan, tumira eh. Araw-araw nilang ginagawa. Libu-libong tira ang ginagawa ng mga taong yan. Kaya talagang kailangan lang nila na ma-stop yung momentum and maging committed sa defensive scheme nila. Mag-adjust, huwag bibigyan ng open shot. Bigyan nila ng challenge every time may tira kahit late recovery. Yun lang po. Commitment is the key. Yun lang pinakaki natin ngayong araw. Commitment is the key para magkaroon ng magandang result sa part ng New York Knicks and also sa part din naman ng Spurs. Coach, kung ikaw po yung magdodraw ng play pagdating po o sa depensa po ng New York Knicks, do you advise na mag-double team, mag-commit ng double team kay Victor Wembanyama, gayong ganun ang length niya, no? Kapag dinouble team, kaya niyang ipasa pa rin kasi nga sa haba ng kanyang galamay. O ano yung nakikita natin na Coach Emil? Do you advise na mag-double team pa rin itong New York Knicks or hayaan na itong big man o ipagawa itong assignment para sa big man ng New York Knicks, Coach? Kung ako, para sa akin, maganda pa rin naman yung may double team kasi apply natin ng pressure yung pinaka-key player. So, double team, but yung mga nakapalibot, kasi pag nag-double team, automatic meron na tayong isang open man. So, yung adjustment dapat ng mga tao na nakapalibot, kailangan talagang mabilis. So, para maging mabilis, yun na nga, kailangan din natin ng magandang double team yung, like I said, pwede rin sila mag-double team ba, kailangan maging committed ng mga players. Kasi pag nagdo-double team, automatic meron isang open man. So, dahil mahaba si Wemby, maganda yung basketball IQ niya, nahahanap niya yun. So, kailangan pag nahanap yun, may mabilis na adjustment, may mabilis na recovery. Yun lang, ina-advise ko pa rin naman yung double team kasi hindi pwedeng isang single coverage mo lang yun, lalo na si Wemby, napakahaba.
hindi mo pwedeng single coverage lang, lalo na kung mag-small ball sila. Paano kung si Anunoby, paano pag nag-switch, di ba? Mahihirapan, so kailangan pa rin na double team. But like I said, commitment, maging committed yung mga kasama yung mga players ng New York Knicks. Okay po, yun lang po ang sagot ko. At yun sir, dahil malaki no, itong 76-49 po na scores at kumbaga kung tutuusin, high scoring po ito sa San Antonio Spurs kung ikukumpara doon po sa previous game. No? So nakita ba natin sir, talagang buenas lang din po ba sa maganda lang din po ba itong naging draw ng play ni Coach Mitch Robinson? May mga binago ba siyang play? O it's just that nahihirapan itong New York Knicks pagdating sa kanilang depensa? Ano yung nakikita nating grounds bakit ganun kalaki itong naging score po ng San Antonio Spurs? Kasi minsan kasi nakaka-apekto yung win nung last game kasi nadadala mo yung momentum eh. So sa tingin ko nasa momentum yung Spurs ngayon kasi panalo sila nung last game. So hindi ko naman masasabing buenas kasi ako as a coach hindi ako naniniwala na may buenas may malas na player. Talagang pag nasa momentum ka, nasa momentum ka. Ganon. And also maganda rin talaga yung adjustment ni yung coach ng San Antonio. Maganda rin talaga. Makikita mo naman kung how they utilize the length of Wemby sa offense, especially in the defensive side. So, kudos sa mga coaches kasi natin mga professional coaches magagaling na talaga yan. But you know, paulit-ulit ko ngayon na sinasabi, sir, na para maging successful yung team, kailangan nilang maging committed sa lahat ng bagay na yun na ginagawa nila. Especially sa mga adjustment ng coaches nila. Kasi pag hindi ka naging committed sa isang bagay, pag ginawa mo na okay din na walang mangyayari dyan. So kailangan palagi yung perfect rotation, especially sa defensive side. Especially sa New York Knicks kasi mahirap yung kalaban nila. Meron silang kalaban na minsan hindi mo alam kung paano mo i-guard. Dadalhin mo sige, pilitin natin sa labas ka maglaro, may tira sa labas. Sige, dalhin natin sa loob, pero dominant sa loob. Yun ang mahirap na adjustment. Kaya dapat maging ano talaga sila sa defensive rotations nila, o how they defend Wembanyama, mag-focus sila doon para makuha nila itong panalong ito. Kasi mahirap pag nagtablay yan sa 2-2, talagang medyo mahirapan na sa momentum na yung Spurs, babalik pa naman sa home court ng Spurs next game, di ba? Mas mahihirapan sila doon. Yun lang po. Coach, eto, if you analyze po nitong series na to, ganito po kalaki itong lead ng San Antonio Spurs. Itong series na to, sir, ang pinag-uusapan. Kung i-analyze po ninyo, can you give us the picture hanggang kailan, gaano katagal, aabot ba ng Game 7 o hanggang Game 6 na lang itong series na to, sir? Ito, if the Spurs win this game, sa tingin ko hanggang Game 6 na lang po. Sa tingin ko lang, kasi like I said, momentum, mahirap kalaban ng momentum. So, if manalo ang Spurs ngayon sa araw na to, mahihirapan yung Knicks, especially dadalhin sa home court, babalik sa kanahirapan sila. So, sa tingin ko Game 6 lang. But, if they manage to adjust, if they manage to adjust and create a perfect game plan, defensive game plan pagdating kay Wembanyama, mas tingin ko aabot pa to ng Game 7. But like I said, bilog ang bola, hindi natin alam. Mahirap magsalita kapag hindi pa tapos yung laro. So, yun lang po. Yes, sir. So yun, posibleng Game 6 na lang in favor dito po sa Spurs, no? Yun po yung natin, yung nakikita natin. Kasi kung manalo man ang San Antonio Spurs, so naniniwala kayo, sir, na yung momentum hawak na ng San Antonio Spurs, sir? Yes. Yes po. Yes, sir. Pero anong kailangan ng Knicks para, kumbaga, apulahin itong momentum po ng San Antonio Spurs, sir? Kailangan lang nila na sundin yung game plan ng
chess, and yun nga, also maging efficient sa offensive side. Din sa defensive side maging efficient sila kasi yun yung magiging key nila para maging para mabawi nila yung momentum sa Spurs. Yun na nga, yun po, yun yung sagot ko po.